So makita nyo dito yung internet plans ng Globe. This is not the prepaid, this is the postpaid. And then makita nyo dyan, 300 Mbps, 1499, 500 is 199, tapos 1 gig is 25. Medyo nagmura na siya actually compared to 27 or 3 or 5K. Binaba na nila. Na-mention ko before, sa bahay, 2,100 lang yun, pero 1 gig. So nakamura ako ng more or less 400. Diba? Pero, when I check on PLDT, we go and ito may Netflix, ito wala. If you go in here, their 2.5 is 700 Mbps lang. If you go with fiber only, their 2.7 is 1 gig. So, mas mura sa Globe na 200 compared to sa PLDT. But, what we can see here is medyo parang pababa yung mga prices. And tulad nung pinost ko na nakaraan, nag-start na silang, hindi pa official, pero nag-start na silang give out ng demo for Wi-Fi 8. So, yung isa din sa video ko, sinabi ko nga na it's not yet. Para saan na naman, mula pang Wi-Fi 8 devices, Wi-Fi 7 devices pa lang, tapos hindi pa rin stable Wi-Fi 7. If you are really willing to wait for the Wi-Fi 8, which is far more stable than Wi-Fi 7, that's fine as well. But tulad ng Wi-Fi 7 na natagalan bago naging stable or hindi pa rin stable ngayon, I think matagalan pa rin yung Wi-Fi 8. And even na baguhan pa lang siya once it's official, kung it would be official on the leak date na 2028, then medyo matagal pa. Pero kung like this year or end of this year, kung official siya, expect na mga 2027 siguro, stable and mas okay yung mga prices. We don't know, baka may mga Wi-Fi 8 devices na rin, we don't know. But the thing is, para saan na naman kung ang internet plan mo is nasa 1 gig lang or below 1 gig even, okay na, okay pa rin yung Wi-Fi 6. Pero kung may mga Wi-Fi 7 or Wi-Fi 8 devices ka na, tapos ang internet is mas mura, sa around 2,000 pesos or 2.1 or 2.5 is nasa 2.5 gig, I think choice mo na yun kung gusto mo umangat. Ngayon kasi kung ilan lang naman kayo sa bahay, hindi mo naman kailangan ng mga Wi-Fi 7 devices or what, or wala kang mga Wi-Fi 7 na device, kasi ang advantage lang naman ng Wi-Fi 7 and Wi-Fi 8 compared sa Wi-Fi 6 is yung technology na meron. Yung imbis na lipat-lipat ka, sabay-sabay na sila, hindi siya magsiswitch. Yung MLO na tinatawag. Tapos sa Wi-Fi 8, mas stable siya, less jittery, less latency. Yun lang yung habol mo doon. So, if yun lang ang habol mo doon, regardless of hindi mo naman makukuha yung maximize na speed, yung okay ka na sa 1 gig na internet, then doon ka lang sa mga entry level. Problema na sa entry level, in terms of distance, in terms of coverage, and which I hope sa Wi-Fi 8, kasi yung sabi nila, even if entry level, increase yung coverage, then hintayin mo na yung Wi-Fi 8, diba? With better coverage in entry levels. Hindi mo naman kailangan ng tri-band kung maliit lang naman yung bahay, hindi mo naman ganun kapugpukan, kasi sa totoo lang, kung konti lang naman kayo sa bahay, hindi kayo masyado marami, tapos hindi kayo masyado nag-download, enough na yung 500 gig. Actually, overkill na yung 500 Mbps na speed eh. Overkill na yun. For kung solo ka lang, kung mag-isa ka lang, kaya nga merong Globe prepaid na 300 Mbps eh, overkill na siya. Diba? Kung mag-isa ka lang naman, dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, walang masyadong devices na connected sa internet, enough na yun. Overkill na yung 500 Mbps. Pero kung sobrang dami sa bahay, like barangay kayo, tapos lahat kayo, may hili kayo mag-download, then doon na papasok yung okay, mataas na speed. Lalo kung marami kayong devices, CCTV, washing machine mo, refrigerator mo, yung iba pang mga devices mo, meron ka talagang smart home, yan, 1 gig, ano talaga yan siya. Entry level pa lang yun, sobrang saksakan, sobrang napakadami talaga devices sa bahay. Pero yun, if, syempre lahat naman tayo, hindi biro ang gumastos ng pera, budget talaga habol natin, yun yan, 500 Mbps, stay with Wi-Fi 6. If you want, may mga devices ka na okay sa Wi-Fi 7, then okay, sige, go with entry level na router na Wi-Fi 7. Enough to cover your house, diba? Hindi mo naman kailangan ng tri-band
kung tama lang naman. Pero yung speed nun, of course, hindi mo expect na sobrang taas. Kasi yung speed na inaano nila sa Wi-Fi 7, yung pag Wi-Fi, umaabot mo sa around 4 gig si OnePlus 15. Internet, mga naglalaro 2 gig, ganyan. Pinakamabilis so far sa Wi-Fi 7. Pero aanihin mo yun. Kung gamit mo ng computer, connect mo lang naman sa LAN, hindi naman sa Wi-Fi. Kung i-connect mo man sa Wi-Fi, yun yan, hindi naman masyadong gamit yung ganung speed, yung ganyan. So, there are a lot of factors. Huwag tayo magpapadala sa hype, huwag tayo magpapadala sa, ay okay, ayaw ko ma-left out, gusto kong gamit din yung same na mga features. Yes, that is understandable. Yung mga features, gusto natin yan, stability, coverage, less latency. Kaya sabi ko, kung may Wi-Fi 8 device ka na or Wi-Fi 7 device, tapos you just want the features, then go with entry level. Kung hindi mo naman kailangan pukpukan, kung hindi ka naman lalagpas sa 1 gig, kung 500 gig ka pa rin, enough na yun sa'yo, then that's fine. For the features na. Pero if habol mo talaga yung speed, then parang tingin mo sa atin dito medyo mahal pa. Tapos kung hindi mo naman kailangan, waste of money lang. So yeah, just check ano ba yung kailangan mo, ano ba yung features na kailangan mo, ano ba yung speed na kailangan mo sa bahay, ano ba yung willing kang gastusan every month kung nagbabayad ka monthly or prepaid. And then let's hope na yung prepaid mag-update, then eventually na even if it is prepaid, it's good for Wi-Fi 7 or Wi-Fi 8. And then if that's the case, hoping then na kasi mostly hindi sila magbibigay ng mga higher than Wi-Fi 5 or Wi-Fi 6 kung di nasa 500 Mbps yung speed, ang alam ko eh. Tapos regarding ngayon, wala pa namang ONT or modem router na binibigay si IPS na nasa Wi-Fi 7 na, kasi nga medyo complicated pa siya. Tapos papasok na si Wi-Fi 8, so parang medyo sketchy pa. So yun lang, just need to update something, just need to share this. Kasi minsan, uy naku, Wi-Fi 8 na, ma-hype na naman yung mga tao, yung mga YouTubers or mga TikTokers na i-hype na naman yung mga bagong technology, ganito, ganyan. Eh syempre, yung mga tao, tayo naman, napapahype naman, bibili ka ngayon, eh hindi mo naman pala kailangan. So sayang lang. So, yun lang, mabilis lang para makatulong.